Monica POV. What kind of wedding do you want, Monica? Tanong ni Tita Michelle, habang narito kami sa malaking opisina ni Tito Dante sa bahay nila. Do you want a church wedding? Kung oo, do you have a place in mind? O bakit pa tayo lalayo, hindi ba't mas maganda kung sa El Amadeo kayo ikakasal? Hindi ko magawang ngumiti. Nandito sina Dad, Tito Dante, Tita Michelle, at maging si Darius. They called me here, para pag-usapan ang kasal na ayaw na nilang palipasin pa. Tiningnan ko si Darius, at nakita kong nakikinig din siya, at naghihintay. Sa sagot ko roon, I don't want a grand wedding, sabi ko sa lumalamig na boses. I will only sign the papers. Mukhang natigilan si Tita Michelle roon, unti-unting nawala ang kislap sa mga mata, at medyo alanganin sa kanyang ere-react. Nagkatinginan silang mga naroon, pero determinado ang tingin ko kay Darius na seryoso lang. What do you mean, Monica? Ayaw mo ng wedding ceremony? Palitan nyo ng vows. What about the guests? Pag-uulit ni Tita Michelle. Hindi ako sumagot, hinihintay lamang ang reaksyon mula kay Darius. Gusto kong hanapin ang pagkabigla sa mga mata niya, o pag-angal, o kahit pang sang-ayon, pero sa halip ay seryoso lang iyon. Tila may kidlat sa pagitan ng mga tinginan namin. Gumalaw ang kanyang panga, at lalong hinuhuli ang mga mata ko. Darius, ayaw mo rin. May pait at tila nalulungkot na tanong ni Tita Michelle, na bumaling sa anak. Kung ano ang gusto ni Monica. Darius answered, I can settle for it. I smiled bitterly. Kung ano ang gusto ko. O baka naman ay hindi rin kasi siya interesado. Sabagay bakit pa kami magsasayang ng oras. Pabor pa sakin ang sagot niya, dahil ayaw ko na ng kung ano-ano. That's what I want. Only the papers. I don't want vows. No need for a wedding ring, too. Hindi rin naman isusuot. Gusto ko pa sanang isatinig yun, pero hindi ko na tinuloy. Why is that, Monica? Darius, you two don't want a church wedding, at ayaw nyo rin ng maayos na civil wedding. Pagtatanong ni Dad, ang mga magulang ay naguguluhan na, pinuproblema namin ni Darius. I stared at Darius coldly. Akala mo ay hindi ko kayang panindigan iyon. Na walang seremonyang magaganap, that I only need the marriage contract, at wala nang iba pa. Siguradong busy rin naman si Darius. He has no time for that, tanging sabi ko, na tinatago ang pait sa boses. I have time for that. At sigurado rin na mayroon ka, sagot ni Darius, at lalong tumiim ang tingin niya sakin. I have no time. Nagkataon na sobrang busy, sabi ko na ikinatahimik niya lamang, at lalo akong tinitigan. Alam naman naming pareho, na kasinungalingan lang ito, kaya huwag niya nang gustuhin pa ang gusto ni na Tita Michelle. Sigurado ba kayo riyan? Ang tanong ni Tito Dante. Hindi ko inalis ang tingin ko kay Darius. Whatever Monica wants. I have no problem with anything. I only want to get married to her, as soon as possible, sagot ni Darius. At hindi rin inaalis ang tingin sakin, tila nagsusukatan na lamang kami ng hamon, kung sinong unang utterance. Sarkastikong sumilay ang ngisi sa labi ko. As soon as possible. Nang asar pa yata siya. Is that sarcasm? At para lang matapos na rin ito. Bakit? Naiisip niya na kung ano ang mga dapat niyang gawin, at ni Kemi pagtapos nito. That's right. I just can't wait to get married to him. Nanlalamig kong sagot, at isinatinig iyon, sa sarkastikong paraan, pero ang mga mata ni Darius, napuno ng amusement dahil doon. Natigilan ang mga magulang namin sa harap-harapan naming pagtatalo. Tumikim lamang si Tita Michelle, at tila naguguluhan na samin. Napaiwas ako ng tingin, dahil hindi ko matagalan ang mga mata ni Darius. Mauuna na po ako. I'll be in El Amadeo in 2 days, malamig na sabi ko, at tumayo na. Dinampot ko ang bag ko, at bumeso na kay Tita Michelle. Nagpaalam na rin ako sa kanila. Tumayo si Darius para ihatid ako, at alam ko naman na palabas lang iyon, para hindi na kami questionin pa, lalo na't nandoon ang mga magulang namin. Hindi ko na siya hinintay. Lumabas na ako sa opisina na iyon. Mukhang may mahalaga pang pag-uusapan sina Tito Dante,
At kaya muling sumara ang pinto, nang makalabas si Darius. Bago pa ako makalayo, at tuluyang makababa sa grand staircase nila, narinig ko na ang boses niya. Hinuli ni Darius ang braso ko, nang wala akong balak na huminto. Monica, pagtawag ni Darius, at pinahit niya ako paarap sa kanya. Napatigil ako agad sa paglalakad, at napahinga ng malalim, saka ko siya inanggatan ng tingin. Agad niyang nahagilap ang mga mata ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Napatigil ako, at kinailangan kong kalmehin ang nagwawala kong sistema. I sighed at malamig na tiningnan si Darius. I'll be in El Amadeo to sign the papers. Kaya walang dahilan para mag-usap pa tayo ngayon. Sumeryoso si Darius. He was trying to read my mind, at kung bakit ganito. You don't want a wedding? Tanong niya sa salubong na mga kilay. Tinitigan ko siya ng dahil doon. Why, Darius? You want a grand wedding? Pagtatanong ko, gusto niya ng mahabang paghahanda ng kasal, para may oras pa siyang mapigilan. Para may oras pa sila ni Kemi, na bumuo ng plano para takasan ito. And what will Kemi do again? Gagawan niya ako ng kwento. Sinira niya na ang pangalan ko sa El Amadeo, and I've had enough of her tricks. Hindi ako papayag na maging masaya silang dalawa, at ngisi-ngisiyan ng Kemi na yun habang buhay, dahil napatunayan niyang kanyang-kanya si Darius. I will not be guilty for this. Gusto mo ng mahabang oras para makapag-isip-isip ka pa. Bakit, Darius? Mapait kong tanong, at pag-alit, pilit kinukubli ang sakit na para akong nilulunod, patungo sa sarili kong impyerno. Malamig kong tiningnan ang mga mata niya. Pagtapos mo akong paikutan sa El Amadeo, si Kemi pala talaga. Na-realize mo ba na siya pala talaga? Nang hihinayang ka sa engagement niyo. Dumilim ang kanyang mga mata. What engagement, Monica? Pagtatanong ni Darius. Lalong nanlamig ang loob ko. Engagement niyong dalawa. Nang hihinayang ka at gusto mong gawan niyo ng paraan. Kaya gusto mo ng mahabang process ng wedding ceremony. Iyon naman iyon, di ba? Malamig kong tanong, at mapait siyang tiningnan. Nakakapanghinayang ba si Kemi? Ha? Ano, Darius? Mas magaling ba siya? Mas masarap? Mas? Stop it, Monica. Damn it. Pigil ni Darius. Nag-iinit na ang sulok ng mga mata ko. Binawi ko ang braso ko sa kanya. Hindi ko kailangan ng kung ano-anong seremonya, Darius. I only want the papers and nothing more. Pirmahan mo ang marriage contract, at iyon na iyon. Why are you acting this way? Tanong ni Darius, na tinutukoy ang coldness ko. Tumiim ang tingin ko sa kanya, wala akong panahon, para ipaliwanag pa ang bagay na iyon. I'll be in El Amadeo to sign the paper. At pribadong kasal ito, Darius. Malamig na sabi ko, at alam kong alam niya na iyon. Kapag hindi mo pinirmahan ang marriage contract, the Escudero Corporation can go down with the Hermosas. Mark my words, mahinang yuzel ko. Nangunot ang noo ni Darius. Anong ibig mong sabihin, Monica? You don't want them to know we're married. Matalim niyang tanong, na sa dami kong sinabi, ay iyon lamang ang narinig niya, at baka nababaliw na nga ako ng tuluyan, because I think I just heard the trace of pain in his voice. I only need your name tied to me, Darius. Wala nang iba. Hindi ko kailangan na malaman ng iba ang tungkol dito. At kahit ikaw, hindi kita kailangan. Kahit hirap na hirap sabihin iyon, sinikap ko pa rin. Tinitigan ko ang mga mata ni Darius. At kahit galit ako, natitigilan ako, kapag hinuhuli niya ang mga mata ko. His eyes are drowning, and once you get caught, they will hold you hostage for the rest of your lives. And it's a curse to me, and my case is a helpless case. Lalo si Darius na napaseryoso. He searched for my eyes, na tila may hinahanap sa mga mata ko, like he's looking for a glimpse of a certain version of me, yung paboritong bersyon niya, na mas madaling yutuhan at linlangan, the ever-sweet Monica he fooled in El Amadeo. And she's gone now, no matter how much he will try to look for it. Naglakas loob akong putulin ang tingin na iyon. Tuluyan ko na siyang iniwan, at walang lingon-lingon na bumalik. Pero pagpasok ko pa lamang sa sasakyan ko, napapikit na ako, at malalim na napahinga.
Napakapit ako sa manibela. Monica, ano ba itong pinasok mo? Pagdating ko sa El Amadeo, naging usap-usapan nga roon ang nangyari sa mga Hermosa. Their company went down immediately, after the pulling out of investment, at kung ano-ano ang itinapal ko sa aking emosyon, para lang hindi makaramdam ng kahit anong guilt. Kemi deserves it. She ruined my name, at hindi ko alam kung ano pa ang kaya niyang gawin. She deserves it. At ang pagnanakaw ng pamilya nila sa Escudero Corporation, sarili nilang kagagawan. Wala akong kinalaman doon, at lalong hindi ako nagmanipula ng ebidensya para gawin iyong isang palabas. Iyon ang totoo. Kumapit sila sa mga Escudero. Hindi na natuloy pa ang engagement sa pagitan nina Darius at Kemi. I had 2 days para umatras sa kasal, pero desidido ang mga magulang namin, at hindi sila pumapayag na hindi matuloy. Kemi resigned, too. Wala pa akong natatanggap na balita tungkol sa mga Hermosa. Habang nasa El Amadeo ako, hindi ko mapigil ang maghintay ng mensahe mula kay Darius, na nagsasabing ina-address na ang kasal. I was waiting for him to tell them, na hindi niya ako kayang pakasalan, na baka panindigan niya ang nararamdaman niya kay Kemi, at itutuloy nila ang engagement. Pero lumipas ang mga araw, sa halip na makatanggap ng pagtanggi, at pagtutol mula sa mga Escudero, talagang dumating pa si Darius on time sa El Amadeo. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko, ito naman ang gusto ko, hindi ba? Ang matali si Darius sakin. Kaya ngayon, bakit ako ang tila nababahag ang buntot? Nagtama ang paningin namin ni Darius, noong kaharap na ang officiant. Gusto kong manginig sa kaba, pero nanunuot lang sakin ang lamig, halos hindi ko pa maproseso na talagang pumunta siya. I looked at him coldly, at binalik na ulit ang tingin sa officiant, kahit ramdam ko ang ginagawa niyang paninitig. The wedding officiant began to explain it very briefly, mukhang nasabihan na rin na talagang sa pagpirma lang may oras ang kasal na ito. Hindi ko marinig ng maayos ang mga sinasabi. Nalulutang ako. It was a push and pull of my very own principles and emotions. Namalayan ko na lamang ang tanong, na siyang nakapagpabalik sa akin sa nangyayari. Do you, Darius Escudero, take Monica Pimentel, to be your lawfully wedded wife, to live together in the covenant of marriage? Do you promise to love, honor, and cherish them, in sickness and in health, for richer or poorer, for better or worse, for as long as you both shall live? Napalunok ako. Sinikap ko na hindi tingnan si Darius, kahit ramdam na ramdam ko ang tila tumatagos niya ng paninitig sakin. And when I couldn't afford not to look at him, kahit malamig ang tingin ay nilingan ko si Darius. His eyes were soft, glistening with such gentleness. Nagtama ang paningin namin, at sa napapaos na boses ay nagyusol. I do, Darius answered. Napalunok ako. Bakit walang pag-aalinlangan sa boses niya? Bakit walang pait? Bakit hindi siya nasasaktan katulad ko? Do you, Monica Pimentel, take Darius Escudero to be your lawfully wedded husband, to live together in the covenant of marriage? Do you promise to love, honor, and cherish them, in sickness and in health, for richer or poorer, for better or worse, for as long as you both shall live? Panipi. Tanong ng officiant sa akin. Lalo kong tinitigan ang mga mata ni Darius, at minsan sa aking hinagap, umasa na makita ko sa mga mata niya ang pagtutol. I hope he'll say this is a stupid idea. I hope he'll look at me, at iparating na huwag akong sumagot. Hindi ko na malaya na ilang segundo na ang lumipas, pero hindi pa rin ako makasagot. Nang akmang magsasalitang muli ang officiant, para ulitin iyon, sumagot na ako. I do, I whispered. Muling nagtama ang paningin namin ni Darius, pero sa huli ay nag-iwas lamang ako ng mga mata. Pagkatapos nyon ay nilatag na sa harapan namin ang marriage contract. Pumapait ang lalamunan ko, hindi ko mahawakan ang panulat para pirmahan iyon. I glanced at Darius as he signed it first, napatingin ako sa kanya. Noong tingnan niya ako ng malalim, may tingin na nanghahaman. Talagang walang pag-aalinlangan, na pinirmahan niya iyon. And he has the cleanest, most elegant signature I
have ever seen. Malamig ko siyang tiningnan, hindi rin umaatres. I signed the marriage contract. By the authority vested in me by the state, I now pronounce you legally married, the wedding officiant pronounced. Noong natapos na iyon, at nagkaroon ng tayensa na makapag-usap, nagsalita si Darius. No vows. I don't need more of your lies, mapait kong sagot. He searched for my eyes. And I know they were filled with anger and discontentment. Akala ko sasaya ako kapag ginawa ko ito, but I felt more hatred. And it pushes me more to the edge. Umalis ako pagtapos ng kasal na iyon. I stayed in our mansion, at dahil muling umalis si Dad sa El Amadeo, naiwan na naman akong mag-isa. Hindi ko alam kung ano ang pinagkaabalahan ni Darius pagtapos ng kasal. Ni hindi pa nag-sink in sa akin ang nangyayari. Sobrang gulo ng utak ko, that I needed to spend my nights alone, so I could rethink everything. I had a few shots, too. Lalo kong nararamdaman ang pait sa aking dibdib, at lalong tumitindi ang galit, hindi na lang para sa kanila, para na rin sa sarili ko. And I think I hate myself more than anyone could ever hate me. Nakahiga na ako sa aking kwarto, at nakapantulog na, handa nang magpahinga. Pamatak ang luha ko, habang nakadapa sa kama, at nakasubsob ang mukha sa unan. Bawat hikbi ay lalong nagpapahila ng antok at pagod. Monica, mahinang tawag ng isang pamilyar na boses. The gentle voice faded like a shadow in darkness, like a wind that just passed by to give a soft kiss on my cheek. It was so dreamy, like a lullaby to make you fall asleep, even when you're in a mess. Nananaginip na yata ako. Naramdaman ko ang pares ng mainit na bisig na parang yumayakap, ang mabigat na paghinga ay dumampi sa leeg ko. Ang mainit na palad ay sumuot sa pagitan ng tiyan ko at ng cover kama. Pumaikot iyon, at tuluyan akong niyakap. Ang mainit na katawan ay sinakop ang likod ko, at ikinulong ako sa kanya. Naramdaman ko ang mainit na dampi ng labi sa ibaba ng aking batok. Tuluyang pamatak ang luha ko, at hindi gumalaw sa unti-unting pagkahulog sa tulog. I'm sorry for hurting you, baby, he whispered repeatedly. Gusto kong tawagin ang pangalan ni Darius, ang pangalan na tingin ko ay nagmamay-ari ng boses na iyon. I love you, Monica, napapaos ni Darius na bulong. God knows how much I love you, Monica, marahang sambit niya na tila katulad ko, nahihirapan din. Even in my dreams, he would always slip into. And sometimes, when it gets really heavy, it's only his kiss, his touch, and his love that I need. Kahit si Darius pa ang rason ng matinding galit ko, siya lang din ang makakapagkalma sa bawat unos ng damdamin ko. Nagawa kong makatulog ng gabing iyon. Paggising ko, ay agad akong napatingin sa aking kwarto, yet I found no one. Napahinga ako ng malalim, napagtanto na panaginip lamang pala. I thought I heard Darius. Naramdaman ko pa ang init ng kanyang braso, nang niyakap niya ako. And my room smells like him. Even my bed, it smells like his perfume. Pinilig ko ang aking ulo. Hanggang sa mga sandali ba namang ito, Monica? Bakit naman pupunta rito si Darius? Bumaba na ako nang mag-breakfast mag-isa. Wala si Esmeralda, kaya wala akong mapagtanungan. Tumapat sa araw na mamimili siya sa bayan. Hindi ko tuloy matanong kung nagtungo ba rito si Darius. Wala akong ginagawa pagtapos ng kasal namin. I don't even know where Darius is, siguro'y binibigyan ako ng oras, kaya hinahayaan niya ako. O baka naman ay wala talaga siyang pakialam. Baka nakakalimutan mo, Monica. You just trapped him. Don't expect that this marriage will be as sweet as honey. This is as dark as the mistake you've made. Naging mabilis ang mga sumunod pang araw. Nasa gitna ako ng pagpili sa pagitan ng pananatili sa El Amadeo, o pag-alis kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta, hanggang sa nakausap ko si Dad. Monica, Iha, how are you and Darius? Pagtatanong ni Dad mula sa kabilang linya. Bumuntong hininga ako, hindi alam kung anong isasagot doon, dahil hindi naman kami nagsasama ni Darius, ni hindi ko pa siya ulit nakakausap ng maayos, mula nang kinasal kami. Ayaw ko muna siyang makita.
Mas makakabuti rin iyon. He's still blocked on my social media accounts, yung mga tawag at text niya paminsan-minsan, ay di ko na sinasagot. Minsan ay binibisita niya ako rito sa mansyon, pero palaging hanggang sala lang, dahil hindi ko naman siya hinaharap, at kapag ganoon, hindi niya na pinipilit. Inasikaso ko na rin lahat ng mga papeles ko. I also got my school documents in Amadeo College. Balak ko na ipagpatuloy na lamang ang pag-aaral ko sa Maynila. We're fine, Dad. Tanging sagot ko lang. Oh, dear, you cannot lie to me anymore. Mahina ang bahagyang natatawang boses ni Dad, pero kahit na ganoon. Napapansin ko ang tamlay sa kanyang tinig. Nagsisimula na naman ang mga pagbabago sa kalusugan ni Dad, dahil noong nakaraan lamang din, ay tumawag ang personal nurse niya. His health is changing drastically again. At sobrang guilt ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay dahil iyon sa akin, sa lahat ng stress na nadudulot ko sa kanya. Dad, have you been taking your meds lately? Pagtatanong ko. Oh, yes, Iha, I'm perfectly fine. I'm taking my meds, sagot ni Dad. Lalo akong nababahala. Pakiramdam ko ay may mali. Hindi niya na ba iniinom ang kanyang mga gamot? Did he stop going to his regular treatments? Dad, tawag ko. I'll see you po in Manila, dyan na muna ako, Dad. You do not have to worry about me, Iha. My nurses can take care of this health of mine. At malakas pa ako sa kalabaw, nasuntok ko pa ang manugang ko. Hindi ko maiwasang mapailing-iling, hindi mapigil ang kaunting ngiti. At hindi papayag si Darius na magtungo ka rito sa Maynila, Monica. Mag-aalala ang asawa mo sa iyo, anak. You two are married. Distance will not make the marriage work very well, tila pangangaral niya. Napayuko ako ng kaunti, at napatitig sa kawalan. Kinasal na kami pero, di ko, maramdamang masaya ako sa ginawa ko. Guilt, resentment, and regret are all I have. Hindi lang sarili ko, ang nasaktan ko, kundi si Darius na rin. Kailangan ko muna ng oras, Dad. I really don't know what to do anymore. Masyado nang magulo ang lahat, ang isipan ko, pag-amin ko kay Dad. Huminga ako ng malalim, at tinanaw ang tanawin ng lupain mula rito sa kwarto ko. Saksi ang bawat sulok ng kwartong ito, sa lahat ng mga gabing iba't iba ang kinakaharap kong emosyon, at tila digmaan sa pagitan ng puso't isipan ko. Basta mag-iingat kayo sa Maynila, Dad. Darating ako riyan sa isang araw, sabi ko. Tumutol pa rin si Dad, tila ayaw niya akong papuntahin sa Maynila, pero desidido na ako lalo na ngayon. I want to focus on myself. I want to find myself again. I can't be caged in this battle. Hindi ako maaaring makulong sa apoy, na lumulukob sa sistema ko. I have to move again. I have to keep moving forward. Huminga ako ng malalim, habang pinagmamasdan sa aking kamay, ang kwintas na binigay ni Darius, noong birthday ko. Hinaplos ko ang pendant doon, at lalong naramdaman ang sakit sa aking dibdib. Maging nang mabasa ko ang sulat ni Darius sa birthday card. It wasn't that long ago, pero tila ang unos na ito ay masyadong mabigat ang dala, na sa isang iglap ay nagbago na lamang ang lahat. Totoo nga, mabilis lumipas ang oras kapag masaya ka. That's why what happened between Darius and I in El Amadeo didn't last. Kapag hiniling mo na bumagal ang oras, para damhin ang magagandang bagay, saka ito bibilas na hindi mo inaasahang hahagupitin ka pala ng kalungkutan pagkatapos. Kaya naiintindihan ko na, kung bakit may mga taong nahihirapang maging masaya. Dahil nakakatakot pala, kapag sinangil ka na nito. Akala ko ay kaya kong manatili lang dito sa El Amadeo, pagtapos ng lahat. I thought I can manage. Akala ko ay kaya kong pangalagaan, ang galit sa puso ko, pero hindi pala. Because I know this is not the real Monica. That this is not who I want to be. Na hindi naman talaga ito ang pinapangarap ng puso ko, ang punuin ito ng galit. Akala ko ay hindi ko kailangang magmadali patungong Maynila, pero mukhang iba ang plano ng tadhana, dahil kinabukasan lamang, pagtapos ng naging pag-uusap namin ni Dad sa telepono, ay may natanggap akong tawag. It was a call from Dad's personal nurse.
At gumulantang sakin ang balita, na malubha bigla ang sakit ni Dad, at inatake siya. He was confined in one of the hospitals in Manila. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bagong pagsubok na dumating sa buhay ko. At siguro nga, karma ko iyon, sa lahat ng pagkakamali ko, sa pagiging mapanlinlang, sakam, at sa mga kasamaang nagawa ko. Nahirapan akong tanggapin ang balita na iyon, lalo pat hindi agad ako nakabiyahe patungong Maynila. Kinailangan kong gugulin ang huling gabi ko sa El Amadeo. I couldn't sleep. Panay ang tawag ko sa mga nurse ni Dad, kung kumusta na ang lagay nito. Kung ano na ang nangyayari. Kada ring ng telepono, ay walang mapaglagyan ng takot ko, sa maririnig kong balita. Wala rin si Esmeralda sa mansyon kahapon pa. Sumakto sa palm niya, dahil akala namin ay sa isang araw ko pa kailangang bumiyahe sa Maynila. Pumayag naman ako. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari, kaya ngayon ay mag-isa lang ako, at gabing-gabi na. I broke down multiple times. Nilagok ko ang alak, para hindi na makapag-isip pa. My head was hurting so bad. Iyon yata ang unang beses, na ganoon ako kahirap na palipasin ang gabi. I wished for the time to go faster this time. Hindi ko kayang mawala si Dad. Hindi ko kakayanin. Siya na lang ang mayroon ako. Hindi ko na namalayang sa sala na pala ako bumagsak sa kalasinggan, at sobrang pagod, iyak, at paghihintay ng tawag. Natuyo na lang ang luha sa mga mata ko. Bagsak na ako sa mesa, a bottle of alcohol I used to get through the night is still on my hand. Malalim na rin ang pagkakapikit ko, ng mga sandaling iyon, unti-unti nang nakakatulog. Hanggang sa naramdaman ko na lamang, na tila may nagbuhat sakin. Pikit pa rin ang mga mata ko, bagsak na sa kalasinggan. Sunod ko na lamang na naramdaman, ay ang kalambutan ng kama ko. I groaned softly. Everything in me hurt so bad. Napadapa ako sa kama, at muling hinihila ng dilim. Monica, a very familiar voice called. Naramdaman ko ang pag-ayos nito sa kumot. Inipon niya rin ang buhok ko, at inayos mula sa pagkakagulo nito. You're so drunk? Tila may dilim nitong sinabi. I just moaned again softly, finding a good spot in my bed to fall asleep completely. Naramdaman ko ang lambot ng unan sa aking pisngi. Malalalim na pagbuntong hininga ang namutawi sa pandinig ko. Hanggang sa naramdaman ko na lang ulit, ang yakap mula sa aking likod. Ang mainit na kamay, ay humahaplos na tila inaalis ang mga sakit na nararamdaman ko. And I wished it could really take every pain I have in my heart, mind, and soul. Bakit lasing na lasing ka, ang napapaos na yuzel ng isang tinig na may pamilyar na dilim. Darius, I whispered, tila napausal sa gitna ng kalaliman ng tulog, at tila panaginip na naman. Naulit na naman ang panaginip ko. Siya na naman. Tinatawag ko ang pangalan ng lalaking kahit sa panaginip, ay sakop ang lahat sakin. Ham, yuzel ni Darius. Lalo niya akong niyayakap. Humikbi ako ng kaunti. This dream feels so real. Ang lamang ng kanyang boses, ay walang anumang katumbas. Ang paraan ng pagyakap niya sakin, para bang handa siyang protektahan ako sa lahat. Bakit ba sa panaginip, maayos ang lahat? Bakit sa panaginip lang? Sleep now. I'll be here until dawn. Alam ko namang ayaw mo akong makita, napapaus niyang sinabi, at malalim na napahinga. My tear fell again. Ayaw ko siyang makita. I really can't because he keeps on reminding me of how cruel I am. Kapag naalala ko na sa mga sandaling ito, ay Escudero na ang apelyido ko, naalala ko kung gaano ako naging malupit sa kanilang dalawa ni Kemi pati na rin sa sarili ko. And I hate it. I hate the fact that I'm not happy we got married. I hate the fact that this is how we got married. I'm sorry, Darius. Bulong ko na tila ba nakakausap ko siya, sa panaginip na iyon. Kahit sa panaginip na lang, dahil hindi ko kayang sabihin sa personal. Hindi ko yata siya kayang harapin. I'm sorry, because I keep hurting you, too. Sorry kung di kita kayang isuko sa iba. Sorry kung mahal na mahal kita. Sorry kung ginipit kita. At kung baliw na baliw ako sa you. Hindi siya sumagot doon. Nakikinita ko ang kanyang mga tingin, sa panaginip na iyon. Sorry because no matter how hard I try,
I always end up liking you. I'm sorry if I keep giving you problems. And I'm sorry if I keep making mistakes over and over again. Wala na akong masabi kundi ang mga paghingi ko ng tawad. It was the truest truth I have, dahil alam ko na hindi ko kayang sabihin ito kay Darius, nang harap-harapan, dahil tuwing ganoon, nangingibabaw lamang ang galit ko. Nauunahan ng paninibugho, at lahat ng insecurities na mayroon ako. I'm sorry if I've given you problems. Sorry kung wala akong ibang dala sa buhay mo kundi unos. I'm sorry, Darius, if I've loved you too much. Muli kong Yuzel. Tumagilid ako, at lalong naramdaman ang lambot ng unan sa aking pisngi. Lumamig na lamang ang luha, na lamandes sa pisngi ko. Hindi ko alam na ganito pala ang nagagawa sa akin ng kalasinggan. It opens up a thick layer of covers in my heart, that hides my deepest truths I haven't even realized yet when I'm sober. Alam mo ba, Yuzel ko? I feel sorry for myself, too. Sa Monica na marunong magpatawad, kahit ilang beses nasasaktan, sa Monica na dinadama lang ang sakit, at lungkot sa puso niya sa halip na gumanti, sa Monica na minamahal ka lang, at hindi naghihintay ng kapalit. Tuldok-tuldok. I miss her, Daryod, bulong ko. Can you please give her back? So I can wear my smile again. I want to smile again. Lalong katahimikan ang sagot doon. Napagalaw ako sa aking pagkakatulog. Masyadong madilim, ang bawat sulok dahil sa pagkakapikit ko. I hate you, Darius. But I still love you, even if you don't love me, too. I love you, Monica. Ikaw ang pinakamalaking bagyo sa buhay ko. But I love the storm you bring in my life. The whispered more gently. At kapag dumating ang tamang pagkakataon, I promise I'll explain everything to you. He whispered, you're the bravest girl I know, my Monica. At gusto kong malaman mo na gusto ko ito. I wanted to get married to you. Hindi dahil pinipilit mo ako. Monica, kailan mo ba papaniwalaan na mahal din kita? Sa napapaos niyang boses na iyon, pakiramdam ko ay nasasaktan din si Darius. I'll wait until the storm stops, until we're done battling this. Maghihintay ako hanggang handa ka na, Monica. For now, I'll get contented calling you mine. He said gently. Naramdaman ko ang pagdampi ng mararahang halik sa likod ng aking ulo. His embrace was too calm, at sa pagiging marahas niyang tingnan, mula pa noon, hindi mo akalain na kaya niyang ikulong ka sa yakap, na kasing lambot ng mga ulap, kasing banayad ng kalmadong langit, pagtapos ng unos, at kasing bani ng hanging humahalik sa balat. And despite all that, he'll always be a mystery to me. Mahal na mahal kita, Monica. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.